Hello, magandang umaga po. Alas 12:28 sa umaga, maya paabak. Anay bigat. Magandang umaga, maayong aga, maayong buntag. Maradyaw nga aga. Tapos mapita sa mga maranaw at ago pakat. O maray may naat sa mga tausog. O sa Sambuangueño, buenas dias, mi amigos, amigas. O ito naman tayo, dito ngayon tayo sa ating pag-uusapan ang aking ilalatag sa inyo at ang paano ang taktika ng bagong abogado ni Duterte na sa tingin ko ay maganda ang laban. At with due respect and with full humility, I find the argument so compelling na madidismiss ang kaso ni Duterte at hindi na magkakaroon ng paglilitis o trial. Yan po ang aking nakikita dito. Kaya, lo and behold, ay papalakpak yung Duterte at saka DDS nito. Ito, at saka iiyak naman ngayon ito yung mga hindi DDS. At anyway, hindi pa naman kung mananalo si Duterte dito ay hindi pa siya lusot sa butas. Dahil pwede pang isampa sa Pilipinas ang kaso. Kung sakasakali, yun madidismiss sa International Criminal Court. And anyway, after all, ang crime against humanity sa Pilipinas ay hindi po nag-expire. Hindi po siya tinatawag na prescribe. So, wala pang immunity ang dating presidente. So, pwede pa siyang kasuhan ulit. So, magandang umaga sa lahat, no? At ito ang ating tunghayan at napakaganda po ng argumento. Okay? So, ito po tayo magsimula. Ang argumentong ito po ay nilalatag nung bagong abogado ni Duterte na ang pangalan niya ay si Dov Jacobs. Si Dov Jacobs ay isang magaling na abogado na kung ako tanungin mo ay siya po ay talagang matindi ang kanyang analysis at ang karanasan niya mahigit 30 years na at espesyalista siya sa tinatawag na jurisdictional na kaso. So, ito, hanapin natin yung website ni John Don Jacobs. Ito, tika muna. Okay, ito na po. Ito na, dito natin siya yari. So, ito yung basahin natin yung sinulat niya, dissenting opinion sa sitwasyon ng kaso ng Burundi. Burundi po isang bansa doon sa South Africa. Hindi South Africa, sa Africa. So, dito, ang kwento po rito ay simple lang. Nagkaroon po ng issue sa jurisdiction, kumbaga authority ng ICC. Pero dito na ipaliwanag ng husto kung paano. Pero bago yan, itutugtog ko pa muna ang kaso na ang musika na aking naimbento kani-kanina lamang. At aking pong ipe-play dito. May pag-asa pa ba itong bayan natin? Ayuda rito, ayuda ron, ginagamit pambili ng buto. Kunwari pa'y gawing legal, sinama pa sa batas, kapalit ng PhilHealth at
programang pangkabuhayan, kapalit ng programang sakahan, programang pangindustriya, programang panggagawa, programang sa lahat. Flood control dito, flood control doon, na binupulsa lang ng mga buaya. Nang bumagyo, lubog ang buong Bicol. Bumaha rin sa Batangas, sa distrito ni Jerbil Luistro. Pariho lang sila ni Saldico, sinasamba si Speaker Romales. Ha 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 Kung gusto mo ang pagbabago'y sigurado, bumuto ng lahat ng kandidatong bago. O bayang magiliw, ang mamatay ay para sa'yo. Tara na mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Ahangin, sana'y mabago natin. Ha 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 ha. Ayuda pa more. Ayan yan ang inimbento ko kanta kanina. So sa ngayon, ipakita ko muna yung website ni official website na pwede nyo buksan, pwede nyo basahin, pwede nyo discover. Ang website na ni Mr. Ni Dov Jacobs. So ito po yon ang website ni Dov Jacobs. Piercing the Withdrawal Puzzle. Ito, yung website niya, pwede nyo mabasa yan. Spreading the Jam. Ang galing, international lawyer ito na 30 years experience doon sa ICC. So kung mga Pilipino na abogado kung ako ay nag-abogado ako 2005, 2006, o sa ngayon nasa almost 20 years na rin ako na may karanasan sa pag-aabogado sa trial. So siya naman 34 years. So itong siya ang kanyang expertise ay yung ICC withdrawal sa yung ang jurisdiction or authority ng ICC sa pag-try ng isang estado kung isang kaso na sakop ng isang estado na nag-withdraw. So far, 2 pa lamang po ang bansa na nag-withdraw sa ICC. Yung iba nag-withdraw, nagbalik din. Pero yung 2 bansa na nag-withdraw ay yung Burundi sa South Africa at ang Philippines. Sa kaso naman ng Burundi ay ito ay nag-withdraw. Tingnan natin kung anong kailan ito nag-withdraw. Ito ang tingnan natin ang sa kaso kasi ng Burundi, nag-withdraw. Pagkatapos mag-withdraw ay hindi pa nag-withdraw, nagkaroon ng tinatawag na preliminary examination. So ngayon, ang preliminary examination niya,
pagkatapos nun ay nagsampa ng humingi ng authorization ang Office of the Prosecutor noong bago mag-lapse ang withdrawal, no? Withdrawal dapat pag-file na withdraw at isang taon pa bago matapos diyan ang pag-withdraw. So ngayon, ang itong expertise niya kapag nag-withdraw ang pagbabasihan na mga artikulo sa batas ng Rome Statute ay ang tinatawag na Article 1 to 7. Paragraph 2, paragraph 2 at saka Article 12. At ang Article 12 ay precondition. Mga condition bago mag-acquire ng jurisdiction o bago mag-exercise ng jurisdiction ang ICC. So, ang crucial dito ayon sa kanyang discussion, hindi ko na pahabain, kumbaga i-ano ko na lang, i-summarize ko na lang. Ayon kay Dov Jacobs na abogado ni Duterte, ay sabi niya, sa ilalim ng Rome Statute, ang lahat ng bansa na kasapi ng Rome Statute ay pwede po na umalis, mag-withdraw. At kung umalis man, ay may kondisyon. At bago ito umalis, at pag umalis ito, ang kondisyon ay sa paragraph 1 ng 1 to 7, makikita mo dyan na ang sinasabi ay kailangan hindi pa maging epektibo ang pag-withdraw. 1 year pa ang palipasin bago mag-epektibo ang withdraw. Ano ang dahilan kung bakit may 1 year pa? Ang dahilan po ay para bigyan ng chance ang Office of the Prosecutor na gagawin na ang kanilang gagawin sa loob ng 1 taon kasi pag hindi pa nila nagawa, default na sila. Hindi na pwede gagamitin. So, yan ang kaisipan nito. So, ngayon, ang number 2 naman na paragraph nito ay nagsasabi na kung naka-withdraw man, hindi nawawala ang obligasyon. Ang tawag dyan ay residual obligation o di kaya remaining obligations. Yan ang pinaka-layman's language. Pero kung sa technical term, na legal term, ang tawag nila ay legal, residual obligations. So, yan po ang pagbabuksan natin. Ngayon, ipapakita ko dito ang tinatawag na ang Rome Statute para mabasa nyo kung ano ang taka muna ha. Dito. Share screen. Rome Statute. Okay, sa Rome Statute, nakikita nyo Article 1 to 7. Nakalagay po rito na pwede mag-withdraw ang kahit sinong bansa. At ang pag-withdraw ay epektibo 1 year mula nung araw na nagsampa. So yan, basahin nyo. A state party may by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations withdraw from the statute, but the withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt. So sabi ko na ang pakay niyan ay para mabigyan ng warning ang Office of the Prosecutor na gagawin na nila ang lahat ng pwedeng nilang magawa na normal, kailangan mag-file na sila ng panimulang para magbibigay ng jurisdiction sa court ay yung magpa-file sila ng authorization to investigate. So yan, binibigyan sila ng 1 taon mula nung pagsampa ng withdrawal. So ngayon sa Pilipinas o sa Burundi, nag-file sila ng mga a few months before mag-expire yung 1 year na withdrawal period na transition. So, 3 araw bago maging epektibo na ang withdrawal ng Burundi ay nagpalabas ng utos ang pretrial chamber judges ng authority na mag-investigate. Kaya, suma total, ang nangyari sa Burundi case ay tuloy-tuloy ang takbo. Pero sa Pilipinas, ganitong sitwasyon. Nag-anunsyo ng preliminary examination
ang Office of the Prosecutor noong February 8, 2018. Tapos, March 17, 2018 ay nagsampa ng withdrawal si Digong Duterte doon sa United Nations Secretary General's Office. So 1 year bilangin mo ay ang huling araw na kasapi ang Pilipinas ay March 16, 2019. At March 17, 2019, hindi na tayo kasapi. Akalain mo, natapos na, nag-withdraw, nag-expire na, hindi pa nakapagsampa ng request for authorization to investigate ang Office of the Prosecutor na si Fatou Bensouda. So, ngayon, naisampa niya yan 2 years later pa, mula noong March 17. Mahigit 2 years. Nagsampa siya noong May 24, 2021. At inaprubahan naman ito ng pre-trial chamber noong September at September 14, hindi ko eksakto sa petsa, September 2021. So, lampas na rin 2 years. So, ang argumento dito ng abogado ni Duterte na si Dove Jacobs ay wala na pong authority to exercise jurisdiction ang International Criminal Court sa kaso na Digong. Okay? So, ngayon, ihambing natin yan sa argumento ng mga kalaban ni Digong. Yung pinangungunahan ni Attorney Andres na ICC accredited lawyer at saka si Attorney Joel Botoyan, ICC accredited lawyer, na may jurisdiction din daw ng ICC. Ang dahilan nila ay sapagkat ang kinakaso ay yung mga nangyayari na mga patayan sa panahon na member pang Pilipinas. Pwede ba yan? Naku, sa argumento niya, ang lakas po ng argumento ni Dove Jacobs. Sabi niya, pag binasa mo, ito basahin natin, ang Article 127, kasi itong crucial Article 127, nagsasabi, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from the statute while it was a party to the statute, including any financial obligations which may have accrued. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with the criminal investigations and proceedings. So sinasabi, yung withdrawal ay hindi makaapekta sa obligasyon ng Pilipinas sa criminal investigation sa kung ano man proceedings na may relasyon doon sa nag-withdraw na state, which is, in this case, Philippines. So, may duty ang Philippines na makipag-cooperate, makipagtulungan sa kaso ni Digong kung ang comments, kung ang criminal investigations at saka proceedings ay naumpisahan noong araw bago maging epektibo ang withdrawal. Kailan naging epektibo withdrawal? Naging epektibo ang withdrawal March 17, 2019. Nagsampa sila ng investigation, criminal investigation, ay May 24, 2021 na. Lampas na, kahit inaprubahan pa ng pre-trial chamber judges, ay hindi na rin siya masasabi according to Dove Jacobs. Hindi pa rin masasabi na may karapatan ang ICC mag-exercise ng jurisdiction. Tapos, dinugtong pa rito, hindi rin daw yan magtatanggal sa obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate on any matter na naumpisahan noong bago mag-withdraw ang maging epektibong withdrawal ng Pilipinas. Ang tanong ngayon, anong ibig sabihin ng any matter? Maaari ba sabihin na ang any matter ay kasama yung preliminary examination? Ang argumento po dito ni Dove Jacobs ay hindi po kasama sa ang preliminary examination. Dapat investigation. So ano ba yung, basahin natin, ano bang actual na salita? Nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court. Kung na-considera na ng court, hindi mo ka na pwede makawala. Hindi na makawala Pilipinas. Ang tanong, kinonsidera ba ng
korte ng ICC ang investigation nung panahon na kasapi pa ang Pilipinas bago mag March 17, 2019? Ang sagot po ay lampas na po. So, ano ba yung court? Ibig sabihin ng court, sa argumento ni Dov, hindi kasama rito ang Office of the Prosecutor. So, kung hindi kasama ang Office of the Prosecutor, hindi na po pwede isasama o i-considera yung preliminary examination. Ganun lang po ikasimple. Okay? So, ibig sabihin, pag sinunod natin ang argumento ni Dov Jacobs, ay hindi mananalo si Digong. Sigurado siya mananalo. Kasi hindi raw kasama sa court ang prosecutor. So, may tatlong prinsipyo sa ICC or International Criminal Court at pinaka-importante diyan ang independence. Hindi pwede mangingialam ang korte sa Office of the Prosecutor. Ang prosecutor naman hindi pwede mangingialam sa korte. Ngayon, kung ano bang ginagawa sa preliminary examination, ayon kay Don Jacobs at sa iba pang mga umaayon sa kanya, pag sinabi mo raw na preliminary examination, ang tanong diyan, ano ginagawa ng Office of the Prosecutor kung preliminary examination? Simple lang, ang ginagawa daw ng Office of the Prosecutor kung preliminary examination ay nag-google lang, nag-search, re-research sa Google. O di kaya mag-download ng mga insidente ng mga human rights violation mula doon sa Amnesty International na website. O di kaya magda-download ng mga reports ng mga patayan o kung ano man paglabag sa human rights o karapatang pantao mula doon sa Human Rights Watch na website. So, ibig sabihin, yan ba? Yan, ganun lang po ginagawa. At tapos kung makumbinsi sila, ay hanapan nila ng iba pang ebidensya at kung magkakuha pa sila ng ibang ebidensya, ay magdedesisyon sila kung itutuloy nila. In this period, tandaan mo, hindi nakikipag-usap ang prosecutor sa bansa na sakop nung pinag-uusapan na kaso. In this case, sa Pilipinas, hindi sila nakikipag-usap. Kundi ano lang sila, nagda-download lang sila ng mga na lumabas sa YouTube na mga pangbira ni Duterte, yung sinasabi niya kill, kill, kill. So, hindi pa yun aksyon ng official ng Office of the Prosecutor, kundi data gathering lamang sila. So, kung data gathering ay hindi pa maibibigay sa korte ang hindi pa nila maksampa sa kaso korte kasi hilaw pa, kulang pa ebidensya. So, kailan kung makaipon sila ng ebidensya, kagaya ng ginawa ni Trillanes, nagbigay siya doon ng information or communication, may supplemental communication pa siya, so nagkaroon sila ng ebidensya. Ang tagal naman nila nagdesisyon. February 2017 pa or April 2017 pa binigay ni Trillanes ang mga reklamo. Na una yung si Attorney Jude Sabio ang ginamit niya. Sinabit yung mga affidavits ni Edgardo Matubato. Pagkatapos dun humabol, sinabit naman ang affidavit ni SPO3 Arturo Las Cañas. So ito naman ang kwento nila ay patungkol naman sa Davao killings, sa Davao Death Squad at saka sa mga pulis na pumatay dun sa Davao. Yun po ang nangyari dito. So ngayon, tumakbo na tumalon despite the warning to the Office of the Prosecutor na nagsampa na ng withdrawal si Digong sa ICC, dapat warning na sa kanila, naggagawin ng pabilisan kasi 1 year lang ang bilang ay mawala ng Pilipinas. Ang problema hindi nila sinampa. Sinampa nila 2 years later pa. Wala na pong jurisdiction. Ganon pong argumento niya. Simple din. Kung ano nilecture ko sa inyo, ganon din ang argumento ni Attorney Dov Jacobs. Sabi niya, ang dagdag lang doon, ang any matter, ng argumento naman ng nila Joel Butuyan, makalaban, kasama daw ang preliminary examination na inanunsyo ng Office of the Prosecutor noong February 8, 2018. So, I beg your pardon. Hindi po kasama. Sigurado po ako, isusugal ko dito ang aking pangalan, aking yabang, ang aking karangalan, na
sigurado ako i-dismiss ito ng ICC. Kung hindi man sa pre-trial judges, ay ma-dismiss yan sa appeals judges. Ganun po. Ganun na po ang pag-usapan natin. Hanggang dito lang yung kasimple. Kaya sigurado po ako magbubunyi ito mga digong boys. No? Mabibigyan ng paghiganti nila yung pag-aresto na walang kwenta. Pero maliban po sa lack of jurisdiction o walang authority, mag-argumento pa rin sila sa pambababoy sa pag-aresto kay Digong. Kasi bawal din po sa International Criminal Court ang magsasanksyon o papayagan o bigyan ng authority ang pambababoy na pag-aresto. Kasi human rights court din ang ICC. So hindi na pwede tatanggapin ang panglabag sa human rights ni Digong. Otherwise, kung tatanggapin, ibig sabihin, pinopromote lamang ng International Criminal Court ang pambababoy ng tao. Which is, bawal po yan sa treaty obligations. So kung ganoon, hindi ko na patagalin ang discussion na to at abangan nyo lang ang sarili kong discussion, i-discuss natin yung decision ng appeals judges na kumontra sa decision sa apila ng Department of Justice ng Pilipinas doon sa Den Haag na kung saan hinihingi nila i-dismiss ang nangunguna dyan ay Solicitor General Minardo Guevara. Kaya lang, binasura ang kanilang apila. So sa 5 judge, 3 ang bumuto na magbasura. At ang 2 naman ay bumuto sa pagtanggal na sabi walang jurisdiction. Ano ang dahilan ng 3 na bumuto? Ang dahilan lang 3 ay simple lang. Siguro saka ko na lang sabihin para mag-excite naman kayo. Pero sigurado ako, dito i-discuss ko, itaya kung aking karangalan dito na sinasabi ko ay mananalo talaga si Digong dito sa jurisdiction. Hindi na magta-trial at mananalo si Digong. Kaya pag inuwi si Digong, gagawin naman dapat ni Bongbong para mabigyan ng katarungan ng mga biktima ay isasampa dito sa Pilipinas ang tinatawag na paglabag sa crime against humanity sa ilalim ng Republic Act 9851. Okay? So ganun lamang po ang aking very very short na sasabihin dito. Sige, salamat po. At siguro panghuli ay tapos ako po nag-argue lang ako sa batas wala akong pinapaboran dito. Ito naman si Ben Reclamador, si Danilo Thailand na imbag na bigat. O sa mga kabsat ko, sa mga kabalin ko na Mayap Aabak. Tapos si Kodhama sa Jordan. Tapos si Ramon Borcelo. Maraming salamat sa iyo, Attorney Kausing. Sa iyong paglaban sa mga kawatan ng gobyerno, mabuhay ka. Solid Duterte kami. Ramon Borcelo, mabuhay ka, Attorney Kausing. Dati, Katoto, pwede bang maging Interpol ang diplomat? Ayun, mali yun. Yan ang isa pang mali na ginawa nila ni BBM. Binababoy nila yung sistema. Tapos ICOG, ICC, Bulok, o Tetsi, Kendi, Lin Moji, bakit sumama? Kasi dapat po nag-empake na muna sa Davao. Nonoy Taying, believe talaga ako sa iyo, Toto, sakripisyo, puyat para ipaliwanag ang mga komplikadong isyu. So hindi lang komplikado to ulitin ko na. Ang katotohanan, nagsampa ang Office of the Prosecutor ng preliminary examination. Hindi sampa yun, nag-anunsyo. Okay, February 8, 2018, on this day, the Office of the Prosecutor has decided to examine preliminarily the cases or situations in the Philippines, particularly involving Digong Duterte, the President of the Philippines since 2016 up to 2022. Ganun lang. Hindi pa yan sakop ng any matter. Hindi kasama sa any matter. Ang sinasakop sa any matter ay investigation and proceedings. Ibig sabihin, criminal investigation tsaka kasunod nun, proceed
Dings, kasunod nun. Tapos, kung criminal investigation, hindi yan examination. Investigation ay nag-imbestiga na sila. Pero examine, ano lang, preliminary lang yun. Nagdidesisyon sila kung mag-investigate sila o hindi. Kung papasok sila o hindi. Besides, hindi pwede magkaroon ng kutsabahan ang prosecutor at saka korte. Kasi hindi pwede magiging judge ang accuser. Ang accuser ay prosecutor. So, ang judge, iba naman yun. Kaya pag sinabi mong court, hindi kasama yung office of the prosecutor. So, ganun po yan. So, nevertheless, bukas, pagising ko ay i-discuss ko sa inyo yung decision ng dissenting opinion sa apila ng Pilipinas na gusto nila umalis. Natalo nga lang Pilipinas, pero may dalawang judge na nagdesisyon pabor sa Pilipinas. Ito ngayon i-discuss natin, alamin natin kung ano. And besides, panguna akong sabihin, kaya na lang yung tatlong judge ay nagdesisyon pabor sa mga biktima ay dahil hindi, ayon sa kanila, ay hindi ni-raise, hindi man lang inargue sa ibaba pa lang sa pre-trial chamber ang tungkol sa jurisdiction. Ganun lang ang kasimple. So, ibig sabihin, kung nagkataon na inargue sa ibaba, panalo si Digong nung una pa. Dahil wala. Ito, tingnan natin. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Bilang akusado, may karapatan siya magsampa ng kaso bago magsimula ang ng confirmation hearing sa September 23. Ganun po yan. Okay? Okay. Sino pa? Nonoy Taying, si Raket. Good morning, Dr. Toto. Dadada, iyak ka na. Sabi ng Dadada, sabi ng ex-justice, let's ICC judge, pero talo sila si Katoto. Oy, masigurado ako sa aking sinasabi ko sa kanila. Rocket, Dadada, hello, musta po? Portia, may asdalo. Attorney, pag ilaban ba ni Digong ang defense nila sa due process, ay makakatulong? Yes, makakatulong po yun. Sigurado ko. Pero party na yan sa Supreme Court natin ang magdidesisyon. Tanging Supreme Court lamang natin ang may authority sa pagdesisyon kung nilabag kung mali ang pag-aresto kay Digong. Sabi nga ni Justice Ascuna, tama ang warrant of arrest pero hindi tama ang pag-aresto. Okay? So, ngayon, si Justice Carpio, actually, tinanong din siya ni Christian Isguera sa vlog niya kung si Carpio ang judge, papayagan ba niya yung Section 17 ng RA 9851 na ihatid na lang, isuko na kay si Duterte at hindi nadadaan sa korte? Sabi niya, hindi ako papayag, kailangan may korte. Okay? Tapos, sabi ni Racket, hopefully, soon mapauwi na si PRRD. Si Eduardo Ang, boss, why is it other lawyers lingon na insakto ang tanan as di depend ni Asa Kapabor? Sigurado ko mali sila. Sigurado ako na walang jurisdiction. Sigurado ako sa ngayon. I tell you, bukas, i-discuss ko kung bakit. At saka, may basihan ako kung anong aking basihan. Okay, Racket. Tapos, sino pa bang iba? Si Eduardo Ang, si Racket, si Portia, may asdok. Possibly ka ba mag-investigate sila kung totoo ba yung claim ni Digong na hindi nga siya nabigyan ng due process? Ang mag-investigate po niyan ay ang Supreme Court natin. Kasi dito na nakasampay sa Supreme Court natin. Dahil may habeas corpus na sinampa yung tatlong anak niya. So, Trip Pinas. Teka, di pwede mag-argue sa pretrial. Ang pretrial, bago mag-pretrial po, magsasubmit sila ng motion to dismiss. Ganun po, yun ang gagawin nila. Maynard Salviejo, sana doon na lang sa Den Hague, at pag-pronounce sa Den Hague, in Netherlands, namatay si Digong. Siyempre, matanda na rin siya. Malay mo, kung mamatay siya na maaga. Pero, siyempre, alam mo naman, ang MD, no? Ibang klase MD. Anong MD? Masamang damo. MT, matagal. matagal mamamatay. Pero, nevertheless, it's a separate issue kung guilty si Digong o hindi.
It's a separate issue naman kung may authority ang International Criminal Court sa mag-file. Pero ako, ipapaliwanag ko sa inyo bukas. Okay? Pangako yan. At ako po, halos sigurado na ako na mananalo si Digong dahil walang authority ang International Criminal Court. Yan lamang po aking masabi at magandang umaga po. Wako po, Maynard Salvijo, Addict 2. Sige.